Siyam na construction company at sari-saring luxury cars, yan ang inamin ng negosyanteng si Sara Diskaya na pag-aari ng kanyang pamilya sa pagharap niya sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol naman sa flood control scandal. Pero itinanggi niyang sangkot sila sa mga umano'y ghost project. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Senado. Hannah, so ano ang lumabas sa Day 2 na pinaka-bombastic dyan sa Senate hearing? Corina, nagsalita na ang flood control queen. Yan ang pagkilala ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism kay Sara Diskaya na Pangulo ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Isa sa mga nilinaw niya ay hindi raw taxpayers' money ang pinambili nila sa kanilang luxury cars at ang isa pa, noon daw ay naglaban-laban na ang kanyang mga kumpanya sa isang bidding. Hindi lang isa o dalawa, kundi siyam na construction firms ang pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Inamin ito ni Sara sa kabila ng lantarang pagtanggi sa koneksyon niya sa ilan sa mga ito at ang di umano'y pag-divest sa mga kumpanya. Sa 9 companies, Chief Operating Officer ang asawa niyang si Curly sa 6 nito, base sa calling cards na binunyag ni Senator Risa Ontiveros. Ang pamangkin ni Curly na si Roma Rimando, manager ng St. Timothy, habang ang pinsan niyang si Maritoni Melegrito, humahawak naman sa Elite General Contractor. Ang panganay naman ni Sara at Curly na si Gerard, kontrolado ang Waymaker OPC. Itinanggi ni Sara na yumaman sila sa DPWH contracts kahit na nag-viral ang kanyang video tungkol sa pag-amin dito. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Ginisa pa si Diskaya dahil sa kumalat nitong video interviews, lalo na ang pag-flex ng luxury cars nito. Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Una nang binanggit ng Diskaya couple sa BNC na nasa 40 luxury cars ang pagmamay-ari nila. Aabot naman sa 100 ang kanilang entire car collection kung kasama ang ginagamit ng kanilang mga empleyado. Pero sa pagdinig, 28 lang daw ang luxury vehicles nila. You bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. Let's allow our people to decide on that anyway. Sa 2 car dealers lang umano binili ng Diskaya Camp ang mga sasakyan. Yan ang Frebel Enterprises at Auto Art. Pero sa pagsusuri ni Senate Minority Leader Tito Soto, may issue pala ang Frebel sa smuggling. May iba pa pong offenses, possible offenses na mapasok po sa findings natin dito sa inyong committee report po. Sa sariling pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, dawit na sa smuggled shipments ang Frebel as early as 2014. Last year, nadiskubring nasa 1 milyon lang ang benta nito sa 2 Bugatti Chiron sports car na dapat ay nasa around 65 million pesos. Pinaamin ni Estrada kung sino ang DPWH contact ni Diskaya. Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH. Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kang kilala sa DPWH. Kalaunan, nilaglag niya ang ilang di umano'y district engineers sa Bulacan at Laguna, pero hindi niya ito pinangalanan. Nakamonitor sa pagdinig si Pasig City Mayor Vico Soto na naging rival ni Sara sa mayoral race noong May midterm elections. Sa isang Facebook post, sinabi niyang may inaccuracies sa statements ni Sara. Sana raw present din si Curly na kung tawagin niya ay Mr. Mind. Si Mayor Vico ang nooy unang bumunyag sa 7 hanggang 8 firms na nauugnay sa mga Diskaya. Pahuling sabi ni Soto, may truth and justice prevail.
Corina, biding-bidingan ang turing ni Senator Erwin Tulfo doon sa 9 companies ni Sara Diskaya na di umano'y sumali sa isang bidding sa gobyerno at sinubukan naman itong depensahan ni Sara at sinabi niyang iba-iba naman daw yung may-ari ng mga kumpanyang ito. Pero para kay Estrada, ganun din naman yon dahil at the end of the day siya pa rin daw yung kumokontrol doon sa 9 companies at doon naman sa mga sasakyan o luxury cars nila, no, kung susumahin, lagpas 170 million pesos na yung 12 pa lang out of 28 luxury cars nila. Corina. Okay, so nandiyan pa sa kanilang garahe yung mga luxury cars na yan. Nakita ko rin ang mga luxury cars na yan, nandun pa lahat. Hindi naman hinihila o alam mo na, di ba? Yes, Corina. So nandun Yes, pa rin. Corina. Okay. O, sabi niya, nandun pa raw sa kanilang garahe itong mga sasakyan at tinanong din siya kanina, no, kung gaano ba siya kadalas bumili ng kotse at sabi niya minsan isa sa isang taon o minsan naman 3 times in 1 year at lahat naman daw ito ay ginagamit daw ng kanilang pamilya. Nagkaroon na ba ng koneksyon, Hana, dyan sa mga luxury cars at ang mga sinasabi na ghost project na ang dinig ko, itinatanggi nga ba niya na mayroon silang mga ghost project? Corina, una nang tinanggi sa atin ni Curly na wala raw silang ghost projects, maging substandard projects. Nang tanungin natin siya tungkol dun sa ating mga nakaraang flood control reports nitong mga nakaraang araw. At sabi naman niya, no, kanina rin, nanindigan siya na walang ghost projects ang kanilang mga kumpanya. Corina. Oo, kasi sa naririnig natin ngayon, parang wala pang nakikitang mga ebidensyang malinaw, ano? So magpapatuloy pa ang interogasyon na ito sa mga susunod na araw. Yes, Corina, so far wala pang naiseset na date itong susunod na hearing. Pero kanina kasi sinubukan nating kumuha ng panig ni Sara kung sisipot pa ba siya doon sa next probe ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero tumanggi na siyang magsalita sa Senate media. Corina. Okay, at talagang wala siyang binanggit na mga contract o contact sa mga kakilala niya sa DPWH. Corina, tinanong siya kanina ni Estrada tungkol dyan kung meron na raw ba siyang, kung masasabi o madidisclose niya itong mga DPWH point person niya or contact. Pero sabi niya wala naman daw dahil hindi raw siya nakikipag-transact sa kanila. Pero hindi naniniwala si Estrada tungkol dito, no, dahil para sa kanya binayaran daw niya ang ahensya para makakuha ng mga proyekto. At sabi niya mag-isip-isip daw itong si Sara dahil meron siyang sinabi o pinahapyawan kanina na meron daw siyang hawak na sulat na posibleng proof na merong koneksyon itong si Sara sa DPWH pero hindi kasi ito na-disclose o na-i-share ni Estrada kanina sa pagdinig. So aasahan natin na baka may ebidensya nga itong si Senate President Pro Tempore, Jinggoy Estrada. Balik sa'yo, Corina. Okay, at susundan natin ang mga pagdinig na yan. Maraming salamat, Hana T. Live nagulat mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.